kaluwalhatian, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang sambahin natin siya kung siya'y walang katulad sa ating buhay. Taas natin ang kanyang banal na pangalan sa gabing ito. Yes, Lord. Salamat po. Purihin ang iyong banal na pangalan, Lord. Salamat sa katapatan mo. O Diyos, awa na palaging sariwa, lubos at ganap ang iyong pangunawa, sa iyong katwiran at kabanalan, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. May tayong lahat ay imuko sandali. At sa ating pagyuko, gusto kong magdagdag ng isang request. Panalangin para kay Brother Ponce Igar. Siya po yung nag-text sa akin nung panahon ng, kung di ako nagkakamali, New Year's Eve. At ang sabi niya, siya raw ay tinamaan ng malaria doon sa kinaroroonan niya sa Africa. Sabi niya, bagamat hindi matindi yung malaria ang tumama, pero napakahirap pa rin, napakasakit pa rin daw. Kaya idalangin natin na siya ay lubos na palayain ng Panginoon sa karamdamang yun. Naniniwala ko sa kapangyarihan ng panalangin ng mga mananampalataya, sama-sama at nagkakaisa. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Ama namin, kami po'y lumalapit minsan pa ngayong gabi para hilingin ang iyong dakilang pangunguna. Dahil Lord, saan kami pupulutin kung hindi mo kami pangungunahin? Saan kami mapupunta kung wala ang iyong gabay, Panginoon? Salamat po na hanggang sa mga sandaling ito, ikaw ang umakay sa amin. At ikaw po ang aming aasahan na akay hanggang sa dulo ng aming lakbayin. Panginoong Diyos, patawarin mo kami kung kami naging papatay-patay ng mga nakaraang, Lord, panahon, nakaraang taon sa pagsunod. Minsan, naiiwanan mo kami ng malayo. O minsan, Panginoon, nauna kami sa iyo. Ngunit, Panginoon, sa gabing ito, hayaan mo pong may adjust namin ng lubos ang aming lakad at makasunod kami ng lubos sa iyo ngayong gabi. Tulot mo na ang iyong banal na Espiritu ay, Lord, magbigay ng inspirasyon sa iyong lingkod. I-quicken mo ang aking pagkatao upang ikaw po'y makapang-usap ng malinaw sa iyong mga anak na naririto ngayong gabi. Umaasa sila, nananabik, Panginoon, sa kung anong sasabihin mo sa, Lord, bungad ng bagong taong ito, Ama. Naniniwala kami meron kang sasabihin na kailangan namin sa pagharap sa taong ito, Lord. And may you just help your servant to say it in the power of your Holy Spirit, Father. At kaya mong magkaroon ng pandinig ang mga pinili mo para marinig ang sinasabi mo sa iglesyang ito ngayon, Ama. Ikaw po'y gumawa ng himala sa aming kalagitnaan, narinig mo ang mga request. Huwag mo hayaang lumampas ang gabing ito nang hindi namin nakikitang, Lord, ikaw ay, Lord, namamahala ng may kapangyarihan sa lahat ng ito. Nang sa ganun, Panginoon, maibalik namin ang papuri at kaluwalhatian sa iyo at maitaas ka muli sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Ama, nakatayo tayo, buksan natin ating mga Biblia sa aklat ng Psalms 118 verse 24. Napakainam na makabalik sa bahay sambahan ngayong gabi. At napakainam po para sa akin ng muling makatayo sa likod ng pulpito para makapangaral. Na-miss ko po ang pangangaral dahil ilang linggo din po ako na hindi nangaral. Nag-interpret lang po ako. So, sa gabing ito, naway tulungan ako ng Panginoon na makapag sabi ng
mga bagay na makatutulong sa inyo sa pagharap natin sa panibagong taon na ito. Psalms 118 verse 24. This is the day which the Lord hath made. This is the day that the Lord has made. Sana makita nyo ang konsepto ng tunay na kagalakan sa gabing ito. Ang kagalakan ay hindi naghihintay para sa bukas, hindi naghihintay para sa susunod na linggo o susunod na taon. Ang sabi sa Scripture, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kailan tayo dapat magdiwang? Ngayon. Sa araw na ito na ginawa ng Panginoon. John 15:11, ganito ang sabi ng Scripture, these things I have spoken, or have I spoken unto you, that my joy might remain in you. Want to read that again? John 15:11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Amen. So merong mga bagay na kailangan sabihin ng ating Panginoon upang ang kanyang kagalakan, gusto kong pansinin niyo yun, hindi natin kagalakan niya yun actually. Upang ang kagalakan na mula sa kanya, yun ibig sabihin nun, ay manatili. Manatili. Gusto kong pansinin niyo yung salitang yun. Pwede ba natin sabihin lahat sabay-sabay? Remain. Remain. Hindi ito isang bagay na nariyan ngayon, bukas wala. Nariyan sa loob ng ilang sandali, sa susunod na mga sandali, nawawala. Pag sinabi mong remain, yan ay nananatili. Yan ay palaging nariyan. Umulan at umaraw. Gumabi o lumiwanag, yan ay nariyan. Remain in you. At hindi lang ito nananatili, kundi ang sabi, itong kagalakang ito ay magiging kagalakan nyo, at ito ay mararanasan nyo sa kapuspusan nito, that your joy might be full. Right? Gusto ko magbasa ng ilang quotation bago tayo umupo. Pagtisa natin sandali, ilang sandali. Ang sabi dito, sa contest, the contest, ang sabi niya, and now, beginning the new year, this is my New Year's message to you now, church, kaya makinig kayo ng gusto, and now, beginning the new year, I want to say, not Happy New Year. Kaya hindi ako nagbumati sa inyo kanina dito sa likod ng pulpito na Happy New Year. Dahil merong gustong ipaalam, paabot ang ating propeta, and the Spirit of the Lord is really placing this in my heart para sabihin sa inyo. I want to say, not Happy New Year. I want to say this to you. God bless you. And if He does that, that's all you'll have need of for the coming year. And I trust that He will. Sisi, pag sinabi kong Happy New Year, habang bago pa lang ang taon, doon lang kayo masaya. Paano pag tumanda na yung taon? Di ba? You're not happy anymore dahil Happy New Year lang ang sabi ko . But I want the joy of the Lord to remain in your heart all through the year. All through this year that the Lord has given us. Amen. At this time. Ang sabi dito sa infallibility of God's Word, gusto kong basahin itong portion na ito. Sabi niya, you know, I was telling the boys a while ago, coming over, I said about how we must be happy all the time. We must be happy all the time. God don't want you to be sad. Tingnan ko nga mga mukha nyo. God don't want you to be sad. You know what ill temper does? Alam nyo ba kung ano ang ginagawa daw noong pagiging bugnutin natin? Yun ibig sabihin ng ill temper . You know what ill temper does? And that old temper, that's one of the awfulest old things. And it's about 60% of the cause of all sicknesses is temper. 60% raw ng dahilan kaya may mga sakit ang mga tao dahil sa pagiging bugnutin nila. Pagiging masungit. Pagiging malulungkutin. Okay? That's why you need to be happy all the time.
Not just happy while the year is new, but happy all through the year. Ang sabi niya dito, yes sir, them tantrums, you fly loose, remember, you are just developing a cancer. Okay? Alam niyo ba yun dati? Kapag kayo ay nagwawala at nagtatantrums, ibig sabihin sinusumpong. Nang sabi kayo ay bumubuo lamang ng cancer sa inyong katawan. You're just developing a cancer, ulcer, or something like when you do it, when you get all stewed up about somebody, pag nainis kayo sa kung kanino, ang sabi, at sasabihin nyo, I won't go back there anymore. Wait till I give them a piece of my mind. Alright, remember, you're the one that's going to pay for it. Hindi yung kiniinisan mo ang mapipiligro, hindi yung kiniinisan mo ang magbabayad, ikaw na naiinis ang magbabayad. Kaya ang sabi niya, just keep happy. Hallelujah, just keep happy. The little story said there was a little robin one morning. Meron daw munting kwento. Merong isang, kumbaga sa atin, itong robin katumbas ng ating maya yan dito sa ating bansa. A little robin, one morning, setting up on a limb, whistling over to his little mate. The little mate flew down by him and said, you know, I'm so worried this morning about one thing. Said, ang sabi ng kanyang kapartner, what? Said, we robins never worry. Sabi, anong pinag-aalala mo? Nakalimutan mo na ba na tayong mga robin, tayong mga maya, hindi tayo nag-aalala? Wala sa vocabulary natin yung pag-aalala. Anong pinag-aalala mo ngayon? Sabi nung kanyang asawa, I just wonder if those poor creatures, the human beings, that frown on their faces, they walk and wonder. Maybe they haven't got a heavenly Father that watches over them like we have as robins. Kasi tinitignan niya raw yung mukha ng mga sangkatauhan, ng mga tao, mga nakasimangot, palakad-lakad, ng nalulungkot, nakasimangot, na sabi, hindi kaya wala silang manlilika, katulad sa atin, na nagbabantay sa atin at nangangalaga sa atin. Praise the Lord. Help us. Ang Diyos nawa magpala sa kanyang mga salita. Maaari tayo magsipo ngayong gabi. So gusto kong pamagatan ng mensaheng ito ng not Happy New Year, but happy through the year. At for a subject, gusto kong kunin yung His joy that remains in us. His joy that remains in us. Naalala ko yung kwento ni Brother Branham tungkol dun sa isang spring, isang bukal na kanyang nadadaanan pag siya'y nangangaso. Nung siya'y nagtatrabaho, amen, sa isang electric company, napapadaan siya dun sa bukal na yun. At ang sabi niya, pag dumadaan siya dun, ay umiinom siya dun sa bukal. At gustong-gusto niya uminom dahil yung bukal na yun ay palaging masaya. Di ba? Palaging lulukso-lukso. Always bubbling over. Amen. At sabi niya minsan isang araw, naisip niya, ano kayang dahilan bakit palaging masaya itong bukal na ito? At kinausap niya yung bukal, you know, and you know, Brother Branham being a spiritual man, palaging tinitignan niya kung anong pwede niyang makuha sa isang natural na bagay, anong sinasabi ng isang natural na bagay patungkol sa spiritual na kalagayan niya. Okay? Palagi niya tinitipo ang natural sa spiritual. So, ang sabi niya, ano kayong dahilan? Bakit itong bukal na ito ay palaging masaya? It would just bubble, 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 bubble. Ang sabi niya, I thought you're so happy. What makes you so happy? I said, you know why? It's because maybe a rabbit comes by and drinks out of you and that makes you happy? Nope. Kung makakasagot daw yung bukal, sasabihin niya, hindi yun ang dahilan. It could talk. It would say, no, that isn't it, Brother Branham. And I would say, well, maybe it's because cattle drink from you. Nope. That's not what makes me bubble. And I said, well, maybe it's because that I drink from you. Every time I come here, winter time, fall, spring, summer, you're always bubble, 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 bubble. Just spurting out fresh, cold water all the time. I say, well,
What makes you babble then? He said, well, maybe it's because that I drink from you every time I come here. I'm sorry, naulit ko yung pagbasa. And sabi niya, he would say, it isn't me babbling, it's something behind me, pushing me, making me babble. And that's the way the church is, born of the Spirit of God. Gusto kong pakinggan niyo ito. Kapag ang iglesia, kapag isang tao ay tunay na isinilang na muli, it's something behind them, reflecting Jesus Christ. Amen. Not them babbling. Hindi sila yung nagbababble. Amen. It's something behind them, babbling them, pushing, raising up glorious praises to His name. Not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it's the power of God unto salvation to everyone that believes. Amen. Amen. Hindi tayo ang tunay na nagsasaya o hindi ang pagkatao natin ang dahilan ng kagalakan na nakikita ng tao sa atin. Ito ay dahil sa isang bagay na nasa ating kalooban. Yun ang nagbubunsod sa atin para maging masaya. Can you say amen? Yun ang nagbubunsod sa iglesia ng Diyos na isinilang ng Kanyang Espiritu para maging masigla sa pananambahan, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hindi mo siya pwedeng palungkutin. Amen? Yung spring na yun, amen, maging tag-ulan, tag-tuyot, springtime, summer, anuman ang panahon, hindi nagbabago ang kanyang saya. And I believe that should be the condition of the church. Kung talagang tayo ay sinilang na muli, walang sirkumstansya, walang, amen, kahubaran, walang kagutom, can you say amen? Walang karamdaman, walang kapigatian. Ang dapat magpalungkot sa atin, makapigil sa atin para magsaya ng ganun sa harapan ng ating Panginoon. Because it's not us, it's the Holy Spirit. Remember in John chapter 7, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung sasampalataya mula sa kanyang sinapupunan ay babalungin niya ang mga ilog ng tubig na buhay. Babalong, hindi ito papatak. Babalong, ito yung nagpapakita ng isang malakas na puwersa na hindi mo pwedeng pigilan. Amen. Pagka ito'y pinigilan mo, ibabato lang kung ano man yung pinampipigil mo, itutulak lang nito palayo. Amen. Yung bagay na yun. Because the power of it ay hindi mo pwedeng hadlangan. At ang sabi sa scripture, Jesus was speaking of the Holy Spirit. Dahil sa panahon yun na hindi pa dumarating ang Espiritu Santo. Alright, gusto kong pansinin nyo sandali dito bago ako magpatuloy sa aking pangungusap na dito sa John chapter 15, ang sabi dito, I have spoken these things to you that your joy, that my joy might remain in you. Gusto ko ipakita sa inyo ang katuparan ng scripture na ito sa ating panahon at sa inyong personal na relasyon sa ating Panginoon. Now, gusto ko sabihin sa inyo sa gabing ito na ako'y natulungan ng gusto ng camp meeting natin sa Malolos. Narinig ko tungkol sa lingkod ng ating Panginoon. Naitaas yung aking pananaw tungkol sa mga kaganapan sa ating panahon. At kung saan na ba tayo dapat naroroon sa antas ng ating pananampalataya. Kung paano tayo dapat nagmamasid, kung ano ang mga bagay na in-enjoy natin at pinapahalagaan natin. Tinulungan ako nitong makaalpas doon sa virtual world. Yung virtual, pag sinabi mong virtual, maraming mga nagtatanong ba rin ba ibig sabihin ng virtual? Pag sinabi mong virtual, parang tunay na yan. Sabi mo, virtually. Pag sinabi mong virtually, halos na. Halos na. Diba? Ang mundong ito, sa totoo lang, ay halos na. Pero hindi ito ang tunay na daigdig na gusto ng Diyos na makita natin. Itong mundong ito, ang nag-aanyo dito, ang nagde-design dito, ay ang Diyos ng mundong ito. The God of this evil age. The prince of the power of the air. Can you say amen? Si Satanas, ang Diyos ng Eden na ito. Can you say amen? At dinidesign niya lahat ng bagay para tayo ay mahalina. Amen. Tayo'y hinahalina niya. At sa pamamagitan ng disenyo nito ay kinukulong ang ating atensyon, ang ating panahon, can you say amen? Ang ating pag-iisip sa mga bagay na nakikita natin through the window of the eyes. Na minsan nakakalimutan na natin na hindi ito ang tunay na daigdig. Dahil ang sabi sa Biblia, amen, we walk not by sight but by faith. And we look at the things that are not seen, for the things that are seen are transient,
temporal. Can you say amen? Ito'y magwawakas. Ito'y mapapawi. Lahat ng nakikita nyo ngayon dito sa virtual world na ito ay magwawakas. Merong daigdig na hindi nakikita ng literal na mata, ngunit nakikita ng ating pananampalataya. Yun ang dapat nating tignan. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Amen. Nansaan na ba tayo sa ating paghihintay sa ating Panginoon? Christ here, remember, sa uyugtong ito, John 15, Christ was being revealed as the Son of Man. Ang ating Panginoong Jesucristo, amen, ay tinawag sa tatlong pangalan na anak, di ba? Son of Man, Son of God, Son of David. Amen. Siya ay naanino noong panahon ni Abraham at saka ni Sarah nung sila ay naghihintay ng promised son. Di ba? Sa Genesis 18, si Elohim ay nagpakita bilang Son of Man. Bakit? Kasi nagkatawang tao. Sabi ni Brother Branham, may alabok yung kanyang damit. Kumain. Amen. Ng cake. Kumain ng baka. Uminom ng gatas. What's that? God manifested in the flesh. Amen. Because He's establishing a type. Amen. Tungkol sa kanyang gagawin sa hinaharap. Amen. Panahon ng pagdating ng pangakong anak. Kailangang maihayag siya bilang the Son of Man. At meron siyang mga sinabi. At sabi niya, akin bang ililihim kay Abraham ang mga bagay na gagawin ko? So, kailangan niyang magsalita ng mga bagay-bagay. At yung sinabi niyang yun, yung mga sinabi niya, ang nagbunsod kay Abraham at saka si Sarah para maitaas sa isang cycle na hindi pa nila pinuntahan dati. Hindi pa nila narating. They were brought into the rapture cycle, body change cycle. Amen. Yung manifestation ng Son of Man at yung mga sinabi niya, amen, ay naglipat sa kanila sa isang raptured condition. Kaya pagkatapos yun, anong nakita nyo? Anong nakita nyo sa Biblia? Nagpalit ang kanilang katawan. Hallelujah. So, tuwing mahayag ang anak ng tao, tingnan nyo yung pattern, meron siyang nire-release na kapangyarihan. Kapag nahayag siya bilang anak ng tao, siya ay nagsasalita at yung mga sinasabi niya ay nagre-release ng kapangyarihan na nagbibigay ng kagalakan sa mga pinili at nagdadala sa kanila sa isang raptured condition. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng salitang rapture sa isang sense of the word? Yung rapture ay lubos na kagalakan. Di malirip na kagalakan, you are in a rapture. Nung mahayag ang Son of Man, si Elohim as the Son of Man, Genesis 18, nag-release yun ng kapangyarihan. Amen. Hanggang sa si Abraham ay natawa. Humalakak. Si Abraham at si Sarah, I believe they were as happy as that before. Why? Dahil merong ni-release na rapture, yung manifestation of the Son of Man. Na bumago ng kanilang katawan. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi kayo nakikiliti ng mensaheng ito, hindi mababago ang inyong katawan. Pag hindi kayo napapasaya ng mensaheng ito, amen, hindi mababago ang inyong katawan. Kung meron pang higit na nagpapasaya sa inyo kaysa sa salita ng Diyos na nahayag sa huling panahon, amen, hindi mababago ang inyong katawan. These things I have spoken, that my joy may remain in you. Amen. Hindi pinag-usapan dito yung dami ng ating kinakamal na material na bagay. Dami ng account natin sa bangko. Hindi pinag-usapan dito yung dami ng kaibigan natin o gaano kalaki ang ating church. It's what He has spoken to you. These things I have spoken, that my joy might remain in you. Yung kagalakan hatid ng material na pagpapala, meron yan. Huwag niyo sabihin wala. Diba? Yung hatid ng promotion, hatid ng ikaw ay sinagot ng iyong nililigawan. But they don't always remain. Pero ang sabi niya, dahil nagsalita ako sa inyo, yan ang dahilan kaya ang aking kagalakan ay mananatili sa inyo. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. So he came here. Nang dumating siya dito sa New Testament, ano nangyari? Nung siya'y nangungusap, amen. Remember now, ito yung sa paglipat ng dispensation. Magpapalit na siya ng kanyang manifestation bilang the Son of Man patungo sa pagiging the Son of God, the Holy Spirit. Kung makikita nyo, John 14, 15, 16, nangungusap siya sa pagdating ng Comforter. Hallelujah. At dito, ang sabi niya sa John 15, bandang ibaba, kung makikita nyo, amen, ang sabi niya, kayo ay hindi ko tinawag na mga alipin ko, kundi mga kaibigan.
Dahil yung mga alipin, hindi nila alam kung anong gagawin ng kanilang Panginoon. Hindi sinasabi ng Panginoon nila lahat ng gagawin nila. Pero ang sabi niya, kita niyo ba, kayo mga kaibigan ko, dahil kung anong ipinahayag sa akin ng Ama, ay sinasabi ko sa inyo. Tuwing nahayag siya as the Son of Man, kinakausap niya yung elected bride at pinagpapahayagan niya ng kanyang mga gagawin, ng mga mangyayari, ng paparating. Can you say amen? Paparating ng Holy Spirit. Time will be no more. Hallelujah. Time will be no more for the Son of Man. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit will come now. Hallelujah. Ito nang nangyari. Sa dulo ng kanyang manifestation as the Son of Man, ano nangyari? Nag-release ng kapangyarihan na ito'y bumago sa mga katawan ng mga dating patay na Old Testament believers doon sa libingan. Ano nangyari? Nagkaroon ng body change. Hallelujah. At hindi lang yun, pagdating ng araw ng Pentecostes, nung mai-release niya na, yung kanyang ipinahayag na mensahe, ang nag-release ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Tandaan yan. So tuwing mahayag ang Son of Man, at nangusap siya, nag-release ito ng kapangyarihan. Hallelujah. Ni-release ito kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen. You see? Nagbangon ang mga Old Testament saints. Nagkaroon ng pagbabago ng katawan. Can you say amen? Because He was revealed as the Son of Man. At pagdating ng araw ng Pentecostes, 50 days after, hallelujah, bumaba ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen. They were raptured. They were placed in a raptured condition, speaking in tongues, quickened. Ang sabi ni Brother Man, ang kanilang mga dila ay hindi nila mapigilan. Ang kanilang pag-iisip, ang buong katawan nila, amen, ay hinaltak ng kapangyarihan ng Espiritu Santo doon sa kalsada para sila ay magmukhang parang mga lasing habang sila ay naglalakad at nangusap sila sa ibang lengguwahe. What's that? They were put in a quickened condition, raptured condition. Why? Because the Son of Man was revealed. Amen. Hallelujah. And the first believers, the book of Acts church, they were full of joy. Persecution, marami. Pag-uusig, marami. Amen. Pagkatalikala, marami. Hallelujah. Pagkatanggi ng lipunan, marami silang dinanas. Pero hindi nag-alis yun ng kagalakan ng Espiritu na natanggap nila when the Holy Spirit came. Hallelujah. Anong sinasabi ko sa inyo ngayon? Hindi ba't pinangako na minsan pa, bago mahayag ang ating Panginoon bilang Son of David, sa pagitan ng pagiging Son of God niya and Son of David, ay mahayag siya muli? Luke 17:30. Anong ginagawa natin ngayon? We're identifying our place in the Scripture. Identifying our Scriptures tonight. Hallelujah. Luke 17:30, the Son of Man will be revealed again. At tinatanong ko kayo, bukas ba yun yung mga mata para makita na naghanap na muli yung paghahayag ng anak ng tao sa ating panahon? Nagsimula sa katawan ng isang tao na ang pangalan ay William Marion Branham. Hindi ba't nangusap siya ulit sa inyo? Anong sinasabi ko? Maghanda kayo. Narito na naman the Son of Man being revealed. Nagsasalita na naman siya. Anong mangyayari? He's releasing a power. At nung mabuksan yung 7 tatak, amen, by the revealing of the Son of Man, hallelujah, sabi ni Brother Branham, yung Espiritu Santo na kanilang inawat, tinalian sa kanilang denominational system, ay nai-release. Can you say amen? Sana susundan niyo ko. At yun ang dahilan, merong tunay na revival ang bride dahil yung Holy Spirit na dati nilang tinatalian sa kanilang mga makataong sistema ay pinakawalan sa ating panahon because the Son of Man was revealed again. At nangusap siya, kinausap niya mga pinili at sinabi kung anong mangyayari. Dapat itong magdala sa inyo sa kondisyon na kayo ay na-rapture na sa inyong kaluluwa. Raptured condition. And I believe this with all my heart. Palagi ko dapat, amen, magmula ngayon, ganito ng klase ng mga pangaral na inyong maririnig. Palagi ko dapat, amen, madala tayo sa kondisyon that our bodies become quickened, become subject to the word. Ang sabi ni Brother Branham, ibig sabihin ng quickened, amen, na ating mga katawan ay napapasunod sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. Philip was so quickened. Amen. Nung wala na siyang pamasahe,
Hindi niya kailangan ng ticket. Because of the power of the Holy Spirit. His body was translated into a rapture condition. Sana naintindihan nyo? Amen. Ang ating mga katawan, kahit na, amen, sa kabila ng mga kahinaan nito, kapintasan nito, by the power of the Holy Spirit, na inirelease ng mensaheng ito, mapapasunod yan ang gusto ng Diyos. Dahil tandaan nyo ito, pagka nanawagan ng Espiritu ng Diyos for the rapture, kapag hindi marunong sumunod ang inyong katawan, iwan kayo. Ano yung mga munting pagsunod na tinuturo sa inyo sa church? Amen? Tinuturoan kayong pasunurin ang inyong katawan. Amen? Yung order sa church, yung hindi mo dapat, pagka ikaw ay magpapatotoo, huwag kang kukonsumo ng 30 minutos. Amen? Pag nasa church ka, huwag kang nakikipag-chismis mo sa kapitbahay mo, sa katabi mo. Pag nasa church ka, mananalangin ka, what's that? Little things, amen, na nagpapakita ng iyong katawan is in a raptured condition. Quickened state. Napapasunod, can you say amen? Sa kaayusan ng Holy Spirit. Sinasabi ko sa iyo, church, amen, ano tong nangyayari sa akin? Wala ito sa aking outline ngayon. But I believe, amen, by His message, the Lord has quickened my body, my being. Doon sa gusto niyang ipagawa sa akin, pagka gusto niyang gawin ko yung isang bagay. Pag may gusto ipangaral sa akin, ipapangaral sa akin, wala akong magagawa kundi sumunod sa Kanya. The Son of Man revealed again, releasing a power so that His joy might remain in you. Meron ditong, amen, parang pinagsakluban ng langit at lupa ang pagmumukha. I'm praying, amen, ang kapangyarihan ng Espiritu na ipinahayag, amen, sa ating panahon. Hallelujah! Ay magbago ng inyong mukha. Praise the Lord. So, the Son of Man is revealed again. Anong asahan natin? Body change will come again. Then we which remain and alive shall be caught up, shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye. It's a pattern. Ang yun ang tinuturo sa atin ng mensahe. Si Brother Branham, typology siya. Palagi niyang binabalik tayo sa Old Testament. Pinapakita mga patterns, mga concept na dapat tandaan nyo dahil ang Diyos hindi nagbabago. Kapag nakita nyo, na-identify nyo yung kanyang gawin, He never changes His characteristics. Maaaring mag-iba-iba siya ng anyo, pero pareho pa rin ang ugali niya, pareho pa rin ang gawin niya. Because He's God, He changes not. These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you. Sa Revelation chapter 5, una nung makita ni Juan sa kanyang vision, yung aklat na nakasarado, siya'y nalungkot at tumangis. Pero merong isang malakas na anghel na nagsabi, Juan, huwag kang tumangis. Dahil merong isang nagtagumpay. Dahil noong una, ang sabi, ang announcement, walang karapat-dapat na magbukas ng aklat. And John realized it was the book of redemption. Ibig sabihin nung kung hindi mabubuksan yun, ay hindi matutubos ang sangkatauhan. Hindi matutubos ang mundo. Amen? Pag hindi nabuksan yun, alin mo wala ng kabuluhan, maging yung pagkapako ni Kristo sa krus. Dahil yung libro ay titulo. Yun ang titulo ng mga pamana ng Diyos sa atin. Binayaran ni Kristo doon sa Kalbaryo, yung halaga, amen, ng pagkakasanla. Pero merong pagbayad, merong pag-aangkin. Di ba? Pwede mong bayaran yung sinanla mo doon sa sanlaan, pero kung hindi mo kukunin, sayang. Naintindihan nyo? Jesus paid the price on Calvary, pero sa huling panahon, amen, bilang Son of Man, hallelujah, siya ay nakahulang bumaba para ano? Para angkinin ko ano yung binayaran niya sa krus. Nung maipahayag siya bilang the Son of Man dito sa New Testament, amen, para magbayad. Pero nung mahayag siya ngayon sa Luke 17:30 sa huling panahon, as it was in the days of Lot, ano nang gagawin niya? Hallelujah, para angkinin yung binayaran niya. At naiyak si Juan.
Walang pag-asa pag hindi nabuksan ang aklat. At sabi, merong isa na nagtagumpay, ang leon mula sa angkan ni Juda. Ay nagtagumpay. At nung lumingon si Juan, ang sabi, ang nakita niya ay isang duguang kordero galing sa pakikipaglaban. At ang sabi, nung kunin niya yung aklat doon sa nakaupo sa trono, ang sabi, yung apat na nilalang na buhay at 24 elders at lahat ng mga anghel, 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Pati lahat ng mga nilalang sa ibabaw ng langit, sa ibabaw ng lupa, at sa ilalim ng lupa, ang sabi, ay nagsigawan at nagsipagpuri lahat. Think of it now. Lahat ng nilalang. Why? Because they were all involved in the redemption. Mga anghel, mga tao sa langit, mga tao na nasa ibabaw, mga taong nakaliping sa ilalim ng lupa. God was showing John, ganito ka-importante yung gagampanan ng revealing of the Son of Man. Ganito ka-importante yung pagbubukas ng aklat. Can you say amen? At ang sabi ni Brother Branham, amen, sabi niya yun ay isang preview ng mangyayari dun sa ministry ni Brother Branham sa ating panahon. Ang kordero ay bababa at yung nasiselyuhan, natatatakang aklat ay kanyang kukunin, can you say amen? At kanyang bubuksan. Magtatagumpay siya para buksan. At ang sabi ni Brother Branham, kaya nagdiwang ang lahat at maging si John sa sobrang lakas ng sigaw niya, sobrang tuwa niya, sobrang saya niya, sobrang raptured niya. Ang sabi, narinig siya ng lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, ng mga anghel, ng 24 elders, ng 4 living creatures. Narinig siya na nagpupuri at nagsasabi, honor and glory and riches and strength and power and blessing be unto him that liveth forever and ever. Be unto the Lamb that overcame to get the book and to open the seals thereof. At ang sabi ni Brother Branham, kaya siya napasigaw kasi nakita niya ang pangalan dun sa aklat. Nakita niya ang kwento ng kanyang buhay. Nakita niya ang bahagi niya doon sa dakilang program ni Lord. Nakita niya na kasama siya sa tinubos. Kasama siya sa dahilan ng pagkakapaslang sa kordero. Siyang dahilan kaya nakipagbaka yung kordero na ngayon ay humahawak sa aklat. Hallelujah. Amen. And it caused joy to John so much. Amen. Na yung kanyang sigaw ay narinig ng buong daigdig, buong sangsinukuban. Amen. Nakapagpuri na ba kayo ng ganon? Amen. I'm telling you, pag nakita niyo yung pangalan niyo sa aklat, pag nakita niyo ang sarili niyo, yung bahagi niyo sa unfolding nitong word, amen, magagawa niyong magpuri, magkaroon ng ganyang klase ng kagalakan. Yan ang nirelease ng opening of the word kay John na makita niya ang kanyang pangalan. At yan ang i-release nito sa mga believers sa huling panahon. Para sabihin natin, not Happy New Year, but happy through the year. Always happy. Fullness of joy. His joy remains in us. Alright, bababa tayo ng konti. Para dun sa mga baguhan nating kasama. So maraming tao ngayon sa pagharap nila sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay parang kinakaladkad nila yung kanilang paa na para bang makaraos lang ako sa araw na ito, okay na. At hinaharap nila ang bawat araw na mahaba ang muka, masusungit, nagmamaktol, nagrereklamo, walang kagana-gana, hindi na makatawa, hindi na makangiti. Amen. Is that the picture of the believer? Amen. Na nakakita ng kanyang pangalan sa aklat. Doesn't look like John. Amen. Hallelujah. Merong mga tao na 6 na buwan nang hindi ngumingiti. Merong iba na 3 taon nang hindi humahalakhak. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magpagala-gala ng merong malalim o merong mahabang pagmumukha. At walang kagana-gana, nalulungkot, nabibigatan palagi,
nakasimangot, mga di mo masanggi Alam niyo kung anong ibig ko sabihin? Hindi tayo nilikha ng Diyos to endure our life, to endure life, but God created us to enjoy life. Hindi, laki na kaibahan yun. Pag sinabi mo, I am enduring my life. Pinagtitiisan mo lang yung buhay mo. But when you are enjoying your life, that's different. At yun ang gusto ng Panginoon. Lalo na kayo na nakaalam ng inyong, amen, ng inyong katubusan sa huling panahon ito. Ngayon, na alam nyo na kayo'y bahagi ng nobya, and you know that by revelation, dapat kayong maging pinakamasayang tao dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Nalulungkot ako pag nakakita ko ng mga nagsisimba na parang umaaten ng lamay. At ang masakit noon, parang lamay ng Diyos. Parang namatay ang Diyos sa kanila. Kaya ganun sila. Amen. But you see, God wants us to express that joy. Gusto ng Diyos na mag-umapaw ang ating saro. Sabi ni David, my cup runneth over. And niniwala ko gusto ng Diyos na sa ating pag-iikot, sa ating pakikisama sa mga tao habang nandito tayo at naghihintay, having this revelation, dapat makahawa yung ating saya sa ibang mga tao. Dapat makapagpagaang ng kanilang pakiramdam. Amen. God wants us to brighten some people's day. Amen. Hindi yung pagkatapos nating makausap ay parang lumong-lumo sila at bigat na bigat sila at parang pinagsakluban sila ng langit ng lupa dahil nakausap tayo. Sabi ni Bible na mayroong mga tao na masarap kasama. They create an atmosphere. I believe, isa yung sa manifestation ng mga taong nasa raptured condition. They're able to create an atmosphere. Na ang mga tao gusto silang magsalita, gustong pinakikinggan sila, gustong sila'y umaawit, gustong sila'y nakakasama. Amen. Diba? Merong mga taong ganoon pagkatapos yung makasama at makausap, parang gumagaan ang inyong pakiramdam. Parang nawawala ang inyong problema. Kahit napakabigat ng inyong dinadala, parang ang saya-saya mo, parang sarap ng pakiramdam ko anong nangyari. Kausap ko lang yung taong yun. Praise the Lord. Masyado nang maiksi ang panahon para ipamuhay natin ito ng negatibo, maasim. Ipamuhay natin ito ng nagmamaktol at masungit. Napakaiksi na. Amen. Sana ay maiwan yung record ng inyong buhay. Kung meron mang naglilista nito, yung mahuling sandali ng buhay natin sa ibabaw ng lupa, sana ay masabi kayo'y nabuhay ng isang maligayang buhay. Napakaiksi na para maging negatibo pa tayo sa mga sandali. Remember, yung tema natin sa camp meeting, time is no more. Alam nyo, ang mga tao ay gumagawa ng sari-saring dahilan kung bakit hindi sila masaya. Gina-justify nila yung kanilang unhappiness sa pamamagitan ng pagkukumpara ng kanilang sarili sa iba. Ang sabi nila, kasi naman hindi naman ako katulad niya kasi naman mas malaki yung bahay niya kaysa sa akin Kasi naman mas maganda yung trabaho niya kaysa sa akin Kung kasing talento ko lang siguro yung taong yan, o kung kasing talento niya lang ako, o kasing ganda niya ako, o kasing ganda ko siya. Ibig ko sabihin, diba? Kung yung sasakyan kong dinadrive, kasing bago lang nung dinadrive ni pastor, magiging masaya ako. Kaya malungkot ako kasi ganito lang yung sa akin And they try to justify their unhappiness. Kung kasing ganda lang siguro ako kumanta nung sister na yun, magiging masaya ako. Sabihin ko sa inyo, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga biyayang natatanggap natin, naniniwala ako na binigay ni Lord sa iyo, sa bawat isa sa atin dito, ang lahat para maging masaya ang bawat isa.
Sabi ni Brother Branham, pag natanggap niyo yung Holy Spirit, lahat ng kakailanganin niyo sa paglalakbay na ito ay nasa iyo na. Hindi pinag-uusapan dito kung mas maganda ka, mas malaking bahay mo. Marahil yung trabaho na mayroon ka ngayon, hindi yun yung dream job mo. Pero hindi dapat makadlang yan sa pagkakaroon mo ng kagalakan na mula sa Diyos. Hallelujah. Kung meron kang revelation tungkol sa pinag-usap ng Diyos tungkol sa iyo, kung paano ka maghahari, kung paano ikaw ay hinirang, kung paano ikaw ay tinatakan ng kanyang espiritu, kung paano ikaw ay may naghahandang pamana sa iyo sa langit na hindi kumukupas, hindi nasisira, hindi nabubulok, hindi kinakalawang. Amen. Hindi ka pwedeng palungkutin. Kung nakatingin ka doon sa real world at hindi sa virtual world, hindi ka malulungkot. Kaya nalulungkot ang iba sa atin kasi nahalina tayo ng Satan's Eden. At kinukumpara natin mga material na bagay na meron yung iba doon sa material na bagay na meron tayo. Ano yun? Virtual world. Pero kung palalampasin mo ang tingin mong literal, natural sa mga bagay na yan, and by faith, by revelation, through the eyes of revelation, ay iyong alalahanin ang mga ipinangusap ng Son of Man sa ating panahon, then His joy will remain. Ako'y tinubos, akong dahilan bakit siya bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, iniwan niyang kalulatian para sa akin. All those things, kung alalahanin niyo lahat ng ipinahayag dito sa message na ito, kahit nagdididil ka sa asin, mas masaya ka doon sa may mansyon. Hallelujah. Alright. At hindi gusto ng Diyos na ating ipagpaliban ang pagsasaya natin. Ayan. Ayan. Gusto kong pansinin niyo yan. Amen? Hindi sinabi ng scripture na binasa natin kanina, amen, that next week is the season that the Lord has made. But the scripture that we read said, this day. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will be glad and rejoice in it. Amen? Ang sabi ng iba, pagka natapos ko na yung aking kurso, liligaya na rin ako sa wakas. Amen? Pag nakapasa na ako sa board, liligaya na ako. Amen? Kung liligaya ka sa piling ng iba, hindi nakabase kung sinong kapiling mo. Ngayon ang araw ng pagdiriwang. Ang araw na itinilikha ni Lord. Magsaya tayo kahit anong kalagayan mo. Pag may Holy Spirit ka, hallelujah, ang kailangan mong gawin ay iyong isubject ang iyong katawan. Dahil yung katawan mo, mayroong mga pagkakataon na hindi masaya talaga. Yung isip mo, yung emosyon mo, hindi maganda ang kondisyon. Ang mga naalala mo, mga malulungkot na bagay, ang isip mo, amen, merong 5 inlets at maaaring binobomba yan ng kaaway ng lahat ng mga malulungkot na alaala. Pero ang kailangan mong gawin ay ikaw ay uminom dun sa bukal na nasa iyong kalooban. At sabihin mo sa iyong kaisipan, tumahimik ka. At sa iyong katawan, tumigil ka nga dyan. Because this day, amen, I will express my joy. This day, I'm going to rejoice and I will be glad in it. This day is my day. Hallelujah. Nung bata pa kami, meron kami inaawit. Palagay ko, alam niyo itong awit na to. The time to be happy is when? Now. The place to be happy is here. And the way to be happy is what? To make others happy. And will make a little heaven
Where? Down here. Ito'y awitin para sa bride. Awitin para doon sa nakakita ng revealing of the Son of Man. Para doon sa nakarinig ng mga sinabi niya sa huling panahon. This day is the opening of the Word. The time to be happy is now. The place to be happy is here. Pag ganito ang kanta nyo, kahit saan kayo naroon, magiging masaya kayo. Dahil kahit saan kayo naroon, yun ay here. Kahit anong kalagayan nyo, yun ay now. Hindi pinag-uusapan dito kung may sakit kayo, kung naalis kayo sa trabaho, kung na-demote kayo, now is now. And here is here. Hallelujah! Pag nakuha ko na yung pangarap kong trabaho, sasaya na rin ako. No, sir. Today, this day, the Lord has made it. Pag nagkaroon tayo ng church, kasing ganda ng church doon sa Taytay. Amen. Masaya tayo para sa mga taga-Taytay. Masaya tayo para kay Brother Ruel. Pero hindi dapat kayong mahadlangan, amen, sa inyong kagalakan, kasiyahan at pagdiriwang. Dahil mas maliit yung ating church, at dahil siksikan tayo dito paglinggo, at nagkakasikuhan tayo, amen, the place to be happy is here. The time to be happy is now. Ang importante, you make others happy. And we'll create a heaven by the power of the spoken word. We'll create an atmosphere. Hallelujah. Na kahit merong may malaking problema, kahit merong may karamdaman, kahit na merong kakalam-kalamang sigmura dito, we'll create a heaven down here. Amen? Happy New Year ba? Happy throughout the year. Hallelujah. Tingnan niyo ito. Sabi sa Psalms, sa Hebrews 13 verse 5. Is importante na magawa niyong maging kontento at masaya sa anuman ang kalagayan mo ngayon at saan ka man naroon sa iyong karanasan sa Diyos. Ang sabi dito sa, mabilis, Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Don't be covetous. Ano ba yun sa Tagalog? Huwag kayong maging mga sakim. Makontento kayo sa kung anong meron kayo ngayon. Amen? Dahil kung kailangan nyo ng higit kesa dyan, ibibigay ni Lord yun. Pero naghihintay siya na makontento ka muna dun sa meron ka ngayon. Kaya hindi tayo nakakatanggap ng mas marami kasi hindi tayo nakakontento dun sa meron tayo. Amen? Bakit? Kasi alam ni Lord, pagka binigyan ka niya ng mas malaki, hindi ka pa rin makukontento. Sayang naman, hindi mo siya mapapapurihan. Yung sinong maging tapat sa maliit, magiging matapat din sa malaki. Amen? Binigyan ka na nga ng bahay na matutulugan, kamang mahigaan eh. Hindi ka pa makapagpasalamat, puro reklamo ka pa, at bibigyan ka ng mas malaki. Hindi ba? Pag natuto ka ng magpasalamat at maging kontento sa meron ka ngayon, ang sabi ni Lord, magbubukas ako ng panibagong pinto para sa aking anak dahil siya, amen, ay masaya na at marunong kumilala ng biyaya. Ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 4, not that I speak in respect of want, for I have learned. Sino ba dito ang natuto na? In whatsoever state I am, therewith to be content. Philippians 4:11. Ano man ang maging kalagayan ko, natutunan ko na maging kontento. At ang sabi niya, I know both how to be abased. Alam ko kung paano magpakababa. Alam ko kung paano managana. Yun ang sinasabi niya dito sa Tagalog. I know how to be abased and I know how to abound everywhere. And in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengthens me.
Hallelujah. Sabi sa Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord every Sunday. Every Wednesday. Rejoice in the Lord always. Oops, hindi pa tumigil. And again, I say, rejoice. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Kaya ba natin sundin itong scripture nito? Rejoice in the Lord always. Sa lahat ng panahon. At pagkatapos, again, I say, rejoice. Kung kayo, ang inyong kagalakan ay base sa sirkumstansya, hindi nyo ito masusunod. Kung ang kagalakan nyo ay nakabase sa panglabas na sirkumstansya at kondisyon, mga kondisyon, hindi nyo masusunod ng scripture. Dahil paano pag namatayan kayo? Will you still be able to rejoice? Because kasama yan sa all the time, sa always. Yung panahon ng pagkawala ng mahal sa buhay. Panahon ng kabiguan. Hallelujah. Panahon ng karamdaman. Panahon ng disappointment. Panahon ng rejection ng mga kaibigan mo, ng mga mahal mo sa buhay dahil sa pananampalataya. Can you still rejoice? But that's what the scripture says. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Ang sabi dito sa Colossians 1:24, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh. Kita nyo, si Paul, amen, ay nagdiriwang, amen, sa kanyang mga pagbabata, sa kanyang mga tinitiis. At sabi sa James chapter 1 verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Hallelujah. So you see, hindi dapat natin i-delay. Hindi scriptural yan na i-delay natin ang pagdiriwang. Huwag natin i-delay. Ngayon ang araw ng pagsasaya. Ngayon ang araw ng pananambahan at pagsamba sa Diyos ng may kagalakan. Amen. Alam nyo, nung magpasimula tayo sa buhay natin, nung bata pa tayo, ang saya-saya natin. Ang dali natin ma-excite, ang dali natin mapasaya. Di ba? Habang tumatanda ka kasi, dumadami yung alalahanin mo sa buhay. Di ba? Mga pasakit ng buhay ay may tendency magpabigat sa iyong puso. Di ba? At ikaw ay pinalulungkot. Pinanlulumo ka nitong mga bagay na ito. Pero nung mga bata pa tayo, naalala nyo ba yun? Nung 3, 4 na taong gulang pa lang tayo, palagi tayong masaya. Di ba? Nakakita ka ba ng 4 na taong gulang na bata nakapangalumbaba at nag-iisip, paano na kaya ang buhay ko? Paano na kaya ang bukas? Walang pakialaman sa bukas. Alam niya, ito ang araw ng paglalaro.
Diba? Sensitibo na. Masungit na. Bakit? Kasi, I've got to do this. No, sabihin nyo, I get to do this. Amen? Praise the Lord. Kung nakakapaglinis ka pa ng bahay, huwag mo sabihin, kailangan ko naman maglinis. Pagka nagagawa mo pang maglinis ng bahay, ibig sabihin nun, meron ka pang kalusugan para kumilos, para maglampaso, para magwalis. Kaya mo pang yumuko. So huwag niyo sabihin, kailangan ko na naman gawin to. Sabihin niyo, salamat Lord, may kakayanan akong gawin ito. Hallelujah! Hindi lang yun. Pasalamat ka dahil may bahay ka. Kaya meron kang nililinis na bahay kasi binigyan ka ni Lord ng bahay. Diba? Kailangan ko na naman punuan ng gasolina itong sasakyan na ito. Nako! No, pasalamat ka dahil meron kang pambili ng gasolina at meron kang sasakyan. See? Minsan ang problema, ang happiness ay base sa ating perspective, sa tingin natin sa mga bagay-bagay. Diba? Lahat ng bagay, binigay ni Lord sa'yo para maging masaya, kaya lang hindi mo na-appreciate, iba ang tingin mo eh. Negatibo eh. For example, diba? Example lang ito. Halimbawa, meron kang trabaho for so many years, kaya lang hindi yun yung gusto mong trabaho eh. Diba? Kaya, puros ka aangal. Naku, kung sana, trabaho ko lang katulad nung sa kanya. Trabaho ko lang sana kung katulad nitong sa kapitbahay ko. Eh nagkataon, pagkatapos ng ilang taon, na yung trabaho nyo na sumusuporta sa iyong pamilya, biglang nawala sa iyong trabaho. Diba? Sa buong panahon na nasa iyong trabaho, yung puro kaangal, ang lungkot-lungkot mo. Pero ngayon, nawalan ka ng trabaho, 1 taon, 2 taon, 3 taon, wala ka ng kita. Ano kaya kung somehow ay pinahintulot ni Lord na maibalik sa iyo yung trabaho ngayon? Maging masaya ka kaya? Naman. Mas masaya ka ba nung nagugutom ka, kalam-kalam mo, ikaw ay parang nangangapit bahay ka para makakain ka. Dahil yung dati mong trabaho, hindi mo na-appreciate, ay nawala sa iyo. Pero ngayon, somehow, ibabalik ni Lord, restoration. I'm sure, pagka nakuha mo rin yung trabaho ngayon, you will appreciate it already. Bakit? Anong gusto ko sabihin? Nung panahon na nasa iyo yun, may dahilan ka para maging masaya, kaya lang mali ang perspective mo. Imbis na magpasalamat ka dun sa binigay ni Lord sa iyo, puro kaangal. Kaya, imbis na enjoy mo yung trabaho mo, mag-enjoy ka sa panahon na nagtatrabaho ka na puro ka reklamo, ang lungkot mo. Pero nung alisin sa iyo, na-realize mo, dapat pala naging masaya ako dun sa trabaho ko. Intindihan nyo? Marami ngayong mga tao ang lulusog. Pero may perfect health sila, pero reklamo pa rin ang reklamo. Sana meron akong mas malaking bahay, sana meron akong mas magandang trabaho, sana meron akong mas magandang sasakyan, sana meron akong mas magagarang damit. Ano kaya kung tanggalin ni Lord yung karamdaman at ikaw ay magkasakit? At bigyan ka ng magandang bahay at magandang sasakyan na hindi mo madrive, bahay na hindi mo ma-enjoy dahil ang labo na ng mata mo, dahil ikaw ay diabetic na, meron ka pang high blood, nahihilo ka palagi, yung magandang bahay mo palagi umiikot sa paningin mo. At somehow, pagkatapos ng ilang buwan na umiikot ang iyong paligid, ay pinagaling ka ni Lord at binalik yung magandang kalusugan mo. Pero nung magising ka, nasa dampa ka na lang. Amen? Now you realize, dapat pala naging masaya ako noon. Nung malusog ako kahit na ganito lang dampa, bakit hindi ko in-enjoy itong bahay namin na hindi umiikot? You see, it's our perspective of things that makes us sad and unhappy. Binigay ni Lord sa iyo mga bagay para maging masaya, kaya lang yung tingin mo hindi tama. Mali. Di ba? Praise the Lord. Ano kaya kung yung asawa mo? Palagi mo nirereklamo mo ay mawala. Diba? Very serious now. Yeah, gusto kong yung talagang practical na maramdaman nyo yung sinasabi ko. Alam ka, reklamo ka ng reklamo dyan. Pag kinuha ni Lord yan, sige ka.
Pagkatapos, wala ka na makasama pagka nag-aagahan ka? Wala ka na nadadaldalan? Wala ka na napagsusumbungan ng mga chismis sa paligid? Titingin ko sa inyo, kung sakaling maghimala si Lord, nabuhay na magulian, I'm sure sasaya ka na and you might be happy to receive Him back. At na-realize mo, dapat pala nag-enjoy ako nung kasama ko siya dati. Bakit? Kasi perspective natin, yun ang problema. Hindi dahil sa hindi tayo pwedeng maging masaya, kundi dahil sa hindi natin na-appreciate kung ano yung mga biyaya na binigay ng Lord sa atin. Tayong lahat ay magsitayo ngayong gabi. Praise the Lord. Sabi nga, pagka nawala sa iyong bagay, saka lang naalala, nakikita yung kahalagahan nito. Ay gusto kong sabihin sa gabing ito, napakarami nating dapat ipagpasalamat. Unang kanyang salita, ang Espiritu Santo, binigay niyo sa atin ang katiyakan. Amen. Susunod mga gawain natin, gusto ko makita kayong mas masaya. Sa lahat ng mga bagay, nagpapasalamat dahil alam na natin ang tutunguhan natin. Alam na natin ang katapusan ng kwento. Kahit anong mangyari, babalik tayo kay Lord. Kahit anong mangyari, magtatagumpay tayo. Eh, nakakatakot lang isipin yung mga maaari mong danasin pero tignan mo yung kwento, yung dulo ng kwento. Nabuksan na ang hiwaga, nabuksan na ang aklat. Nakita mo kung anong mangyayari sa buhay mo. Nakita mo na ikaw ay mapapanumbalik sa original na kalagayan mo. Ano ang dapat mong ipag-alala? Anong dapat magpalungkot sa iyo? Ano mang daanan natin dito, ay dadaanan lang natin. At kung padaanan ni Lord sa iyo ang isang bagay, kasama yan sa divine program niya. Kasama yan sa proseso. Para ikaw ay makarating doon sa gusto niyang marating mo sa kanyang dakilang plano dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Not Happy New Year, but happy through the year. Dear God, sinasamba ka namin ngayong gabi. Salamat sa mga Lord, mga jewels na ito na matagal nang nandito sa iyong salita pero kailangan ng gift ng ministry para ito ay kunin at Lord, punasan at pakintabin upang makita namin ang kinang nito, ang lolahati nito, ang realidad nito sa aming buhay. Salamat po sa panibagong antas ng pananampalataya na pinagdalan mo sa amin sa pagsapit ng bagong taong ito. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad tulad ng mga bata sa aming mga puso. Alisin ang anumang bagay na magpapabigat sa aming puso, sa aming relasyon sa isa't isa. Tulungan mo kami, Panginoon, mga kapaitan ay maiwaksin namin at mabuksan namin ang aming puso sa lubos na kagalakan na inaalok ng kapahayagan ng salita mo sa huling panahon. Hiling ko po, Panginoon, maging doon sa mga baguhan naming mga kasama sa church, na unti-unti mong buksan ang mga hiwagang ito, ang mga katotohanan ito. Unti-unti mong ihayag ang iyong sarili sa kanila ng lubos. Nang sa ganun ay maranasan nila itong kagalakang ito na sinasabi ko. Kagalakang mananatili kahit anong mangyari. Kahit anong maging kalagayan namin. Salamat po. Hiling ko, dakilang Diyos, na sa aming pananalangin, maikling panahon, may you just give us that assurance, that joy, na Panginoon, kasama ka namin. Ano man ang kailangan naming daanan, kasama ka namin. Hawak mo ang aming kamay. At di mo ako bibitawan. Ang sabi mo, walang sino man sa mga nasa kamay mo ang maaring agawin sa iyo. We love you, Lord. As we face this new year, Lord, away maiukit yan sa aming puso ang mga bagay na ito para sa iyong kapurihan. Nawa, Panginoon, magmula ngayon, imbis na tignan namin yung wala sa amin, ang tignan namin yung binigay mo sa amin. Imbis na tignan namin yung mga pagkukulang ng mga nasa paligid namin, ang tignan namin, Panginoon, yung mga mabubuting gawa na ginagawa nila.
Hindi yung kapangitan, kundi yung kagandahan, Lord. Salamat po sa ipulat ng papuri. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, manalangin tayo sandali ngayong gabi. Yes, oh God. Yes, Lord Jesus. Ako'y magpupuri sa'yo, oh, at wala nang ibang sasambahin sa tuwina, o aking Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Tayo lang tayo tumayo. Bitin natin yung stanza. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ngayon'y naging
makulay. Ang bawat sandali ay nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka. Paano? Ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo. Mabangong handog at kaaya-aya. Amen, Lord. Sa paningin mo. Let's just raise our hands. Let's praise Him. Magpupuri sa'yo. Ano man ang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisithayo, ako'y magpupuri sa'yo. Oh, at wala nang ibang laging sasamahin sa tuwing na, o aking Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Pakinggan niyo ito. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlang sa landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hangarin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo. Mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo. Let's just praise Him. Raise our hands to Him. Let's worship Him all together now, church. At pupuri sa'yo. Ano man ang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. Oh, at wala nang ibang laging sambahin sa tuwing na, o aking Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Hallelujah! Ng kalagayan ng puso, nagagalak pa man sisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. Oh, at wala nang ibang laging sasama. Tuwing kailan? Sa tuwina. Tuwina, o aking Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. O aking Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Hallelujah. Purihin ang iyong mananapangalan. Sa
Salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ang iyong banal na pangalan. Sambahin ang iyong banal na pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan. Thank you, Lord. Amen. Gusto kong tawagin si Brother Gino. Alam ko, tuwing madalas kasama natin siya, Wednesday, just want to ask him, amen, to lead us in prayer. Amen. Para tapusin natin gawain. God bless you. Manalangin tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po kami nagpapasalamat sa iyo, Lord, sa mensahe na itinanim mo sa aming puso't isipan ngayong gabi. Ama, tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad ng ayon sa iyong kalooban simula sa oras na ito. Na maging masaya kami, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok. Maging maligaya kami, Panginoon, sa kabila ng mga problema, Panginoon. Na magdepende, Panginoon, ang aming kasiyahan, Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita, Panginoon, kundi dahil sa Espiritu Santo, Panginoon, na nananaan sa aming mga puso, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa pagsisimula, Panginoon, ng bagong taon na to, Panginoon, ay manatili ka sa aming puso, Panginoon, upang ang kalagayahan mo, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay magbukal, Panginoon, sa aming puso. At makita ka, Panginoon, ng mga tao na nakapaligid sa amin. Lord, ito ang hangarin ng aming puso. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at lahat ng pagsamba sa ngalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Huwag niyo kalimutan ang mensahe ngayong gabi. Amen. Magkamayan tayo sa isa't isa. I'm happy in the Lord anyway. I'm happy in the Lord. Habang nagkakamayan tayo. Happy in the Lord anyway. And it really doesn't matter what comes my way today. Wear a smile, hold my head up high and say, I'm happy in the Lord anyway. Lord anyway. Really doesn't matter what comes my way today. I'm gonna wear a smile. I'm happy in the Lord anyway. Right now, to Satan's oppression, I refuse to bow. I'm gonna say to him, get thee behind me today. In the Lord